2, 3, go! Nakita ko may isang tao, bukas lahat ng bintana. Sabi, first time mong nananakawan, first time nakita yung tao, sabi ko, hindi ko alam kung yung, sabi ko, ano ka na parang di mo malaman na kung ano na itsura mo nung nakita mo yun, di pagbangon mo na gano'n. Gusto mo sumigaw, pero wala kang boses. Dito pa lang naman ako na-stayin, no. Sobra. Naiiwan ko itong phone ko na nakakabit pa rin doon kasi nag-waste ako. Pagbalik ko nandun pa rin. So, kailangan niya ng mahabang stick. Tapos sinusungkit niya yun. Hirap na hirap siya eh. Muntik ako nga tulungan. Doon tayo na sa, uy, nahirapan ka ba? Abot ko na lang yung bag ko. 3, go! Perfect. Ayun yung mga nabisi. Akala ko si... God, ang dami ko na naiisip nun right after. Nabi ko, pagkakita ko sa kanya, yung dila mo parang pumasok. Tapos sabi mo, nung pumasok yun, yung hindi ka makasigaw kagad kasi nga nagulat ka. Sabi, first time mong nanakawan. Magkano po yung down seat? 40 ma'am, 187 lahat ma'am. Sobra. Sandali lang naman tayo ginagketa. Boom. 2, 3, go. Okay. Bago siya pumunta sa school, doon sabi niya kaganina, Mama, kailan ko makukuha yung bag ko? Ganun. Sige, mamaya anak ko. Ay bukas. Akala ko, sinag ko pa kaganina, sabi ko, ay mga pa, 4 na tulog pa, yung pala ngayon na, oh. So, yung friend ko, meron niya 5,000. Sobrang ganda. As in, nagagano siya. As in, ano pa tawag doon? Pag kahit tinutulak, when you push it, it goes like that. Ito, hindi. Ganyan lang. One way lang siya. Ayan. Pero, laban na to. So, pag ginalit, very good space. Tingnan natin kung kasya lang ito. So, para makita nyo kung gaano kalaki to, isang kamay nyo, ganyan. Galit na naman ako. Bubuksan nyo, tapos ganyan. Kasi lang, ang dumi ng kukumuday, magtatagal pa ng mga 1 year. Yung quality niya. So, kailangan talagang ingatan. Kaya, tignan natin yung reaction niya. Kung magagustuhan niya ba to. Ba't ako galit? Hindi ko din alam. Pero ngayon, magluto muna ako kasi susunduin ko siya. Tapos surprise natin. First time namin we'll be eating there in the school. Okay? Yari na naman ako nito. Nagtatagalog na naman ako. Ang hirap kasi guys. Ito sabihin ko sa inyo. Mahirap kasi mag-subtitle. So, yung edit ng 15 minutes to 15 minutes, isang araw na yun. Pagkatapos, pag nag-subtitle pa ako, mga 6 hours na naman yun. Or to 11 hours. Ganun kahirap mag-subtitle. Is bobo pa ako, di ba? Why I am doing the English vlog? O, sagutin ko na dito. Why I'm doing? Because my target audience is not only Filipino, also worldwide, international, worldwide. Oh!
11 pa yung ano niya. So, meron pa akong 9, 10, 11. Meron pa akong 2 hours and a half bago sila kumain. So, bago mag-11, kailangan naka-prepare na lahat dito. So, meron pa akong mga ilang oras para magmuni-muni dito. Kape muna tayo, guys. So, very brave. Ang tapang nito, barakong-barako talaga. Sa online ko lang nabili. Ang tapang parang yung kabit. Ay! Milk. Ayan. Tapos haluin. Hindi talaga ako makain ng morning. Pero pag nasa hotel ka, tapos may pre-breakfast, guys, my God, take opportunity. Talagang mapapa-breakfast ka, lalo na pag pre. Yung pre-breakfast, punta ka talaga bago mag-10 eh. Mapapa-breakfast ka eh. Ang daming realization pagka mag-isa ka lang dito sa bahay. Yung, alam mo yung ano, yung single ka, di ba? Nandito na rin lang naman tayo, magkakape naman ako. Siyempre, lalamig na naman to, mag-iinit na naman ako eh. Dali, nasisilaw ba kayo? O yan, okay. Yes, mag-isa ka sa bahay, ganito yung kasarapan ng pag mag-isa. Pag nag-aayos ka ng bahay, hindi mo i-considerate yung kasama mo pa, yung gusto mo lang. Ganon kasarap. Isipin mo, yung ganun kasarap na ganito yung ayos mo, ganun. Wala kang, ay, baka hindi magustuhan ni Anito, baka ganon. Lalo na sa pagkain. Pag nagluto ka ng tuyo, or nagluto ka, or kumain ka ng madaling, kung ano yung trip mo, kunyari, lalabas ka, wala ka nang i-explain. Kasi mag-isa ka na eh. O walang mag-iisip sa'yo na, oh, baka nang lalaki yan. Kasi ang hirap eh. Ganun yung previous na relationship ko. Pag lumabas ka, akala nakikipag-date ka na. Akala niya, paglabas ko, itsura ko, akala niya, paglabas ko sa labas, pag-aagawan yung kagandahan ko, eh, pinagkakamalang pa nga ako snatcher o mandudukot, di ba? Ganon, praning ang putik. So, ayun ang sinasabi ko, pag lumabas ka, magdadrive ka ng madaling araw, or magdadrive ka ng hating gabi, tapos kung may grieving ka sa labas o something, wala kang iisipin na magagalit, wala kang i-explain, wala, do you? Ganon, ang sarap, eh. Ganon. Ang sarap kaya. Oh, malamig na naman to. Walang nangangalabit sa'yo. Walang nangangalabit sa'yo. Na-miss. Wala. Yun. Minsan kasi, yung mga lalaki, mas may hilig yan sa gabi. Mas may hilig sila sa basketball. Diba? Oh, aminin yung mali. Diba? Minsan tayo mga babae, ginagawa na lang natin yung mga basketball na yan. Kasi mas kailangan nila. So, iniintindi natin yan. No? Dali lang. Medyo naghahayong. Okay. Minsan, ginagawa na lang natin. Minsan, oh sige, pasok mo ng ganon. Ganon. Para lang matapos, para walang away, walang, ganon yung nangyayari. Ganon yung nangyari, no? Ngayon, wala. Wala. Kidding aside, wala na yun. Natutulog ka na lang sa gabi, nagigising ka, wala kang kaya ka. I meant, nagigising ka sa gabi, nagigising sa gabi. Hindi, mali. Nagigising sa umaga, hindi ka pagod. Kasi minsan yung mga yan gusto pa nila balibalentok, tapos gigising sila sa umaga, nag-bend out, nagigising sila umaga, ang iniisip na lang nila yung sarili nila kung ano yung gagawin nila during the day. Pero tayo, iisipin natin yung during yung mga pagkain, yung mga ano, maraming tayo mental loading. Tapos, kakalabitin ka pa ng gabi, halos gabi-gabi, tapos pagka hindi ka pa nakalabit ng gabi-gabi, sama ng puso nila. Wala nang ganong guilt trip ngayon. Pag gising mo sa umaga, isipin mo na lang kung yung anak mo, ganun. Anak mo, wala ka nang niyayakap. Ay, ganon. Tama na nga to. Sarap ng buhay. Pakita ko sa inyo yung ano. Diba? Nga pala si Shopee, nag-ano na siya, nag-menstruation na siya. Kaya hindi ko siya pinapalabas dahil as in. Alam mo kung bakit gusto ko ng aso na askal? Kasi itong mga askal na to, apakabilib ako dito. Hindi siya, never siyang umihi sa loob dito sa bahay namin. Iiyak. Hindi ko siya tinuruan. Parang very demure siya, very fancy. Marami naghahanap sa inyo nasa na yung husky namin. Kasi pagka kinulong ko yun dito sa kwarto lang, tapos wala kaming backyard. O diba? Backyard. Pag-bakery ka na. Mahirap siyang lumabas, hindi siya madidrain.
baka mabaliw, baka magkaroon yun ng 3 buntot, magkarami ng pangil, maging ulol pag nilagay ko sa dito. Kaya binigay ko yun kasi magkakaroon sila malaking backyard. Pengang tissue, payak na tayo dito ah. Kasi itong asong to, dito ako nakakatulog kasi nanakawan na ako dati. Kasi buntis ako, ang haba na talaga nito yung subtitle ko na ito. Natutulog ako, tapos sa Caloocan to sa Maynila, buntis ako noon. Oo, syempre buntis. Nga namin sa likod yung ano, 'di ba? Yung bukol. Syempre dito yung buntis ako. Tapos natutulog ako gabi noon. Bukas yung bintana. Eh yung bintana na yun, sala muna bago yung kwarto. So nakikita mo yung sala bago yung bintana. Nakikita ko may isang tao, bukas lahat ng bintana. As in, bukas na lahat kasi ang laki ng bintana niya. Pagbukas niya, nakita ko yung ano, yung lalaki, ang laki nung ano niya, nung pangsungkit niya. Kasi mga 2.5 yard pa, bago yung mesa, which is nakalagay yung bag ko, bago yung mesa, pagitan ng mesa at saka ng bintana. Mga 2.5, ganyan. Mga 2.5 na ganyan, bago yun. So, kailangan niya ng mahabang stick. Tapos sinusungkit niya yun, hirap na hirap siya eh. Muntik ako nga tulungan. Tayo na sa, uy, nahirapan ka ba? Abot ko na lang yung bag ko. Puntis ka, buti na lang, hindi ka na lang binaril. Tulog ka, pshung! Ganun. Tapos buksan talaga yung bahay. God, ang dami ko nung naiisip nun. Right after, nabi ko, pagkakita ko sa kanya, yung dila mo parang pumasok. Ganun. Tapos sabi mo, tapos ano nung pumasok yun, yung hindi ka makasigaw kagad kasi nga nagulat ka. Sabi, first time mong nananakawan, first time nakita yung tao, sabi ko, hindi ko alam kung yung, sabi ko, ano ka na eh, parang di mo malaman na kung ano na itsura mo nung nakita mo yun, di pagbangon mo na gan. Gusto mo sumigaw pero wala kang boses. Ganon. Sabi ko, Ganon. Sobrang speech. Yung aso ko tumitingin sa akin pag nagsasabi nito. Ganon yung yung boses ko. Tapos sabi ko, buti naman yung lalaki, taranta din. Bitawan niya yung mahabang stick sa loob. Sana nga nag-vlog na ako parang nabitawan niya yun. Tapos tumakbo siya. Pagtakbo niya, hindi ko alam. Sabi ko, oh my God, ano ba? Sabi ko, anong gagawin ko? Habulin ko ba? Pag nahabol ko, maglalaro ba? Sabi ko, wag ganon. Siyempre, baka saktan ako noon. Lahat ng tao nasa loob. Kaya saksakin ako o something, di ba? Kaya sabi ko, hindi ko na hinabol. Natakot na ako. Tapos tinawagan ko na yung si Mayor. Ay, close ni Mayor, joke lang. Tinawagan ko na yung may-ari. Sabi ko, ala po, meron pong pumasok dito. Pulis yung may-ari dating doon. Tapos naniligaw pa sa akin dati. Tapos nalaman na putis ako, hindi na ako nililigawan. Happy ng Ay! Nakita lang niya yung picture ko. Raulo din niya. Nga lalaki talaga. Bakita lang na may chicks eh. Ang dami na naman sinabi. Tama na nga to. So, ayun na nga yung kwento nun. Kaya mula nun, minsan nagigising ako. Trauma siya dahil. Hindi naman sa trauma yun. So, feeling ko, kaya yung trust issue ko, grabe. Nung lumipat kami dito sa Ilocos Sur, hindi naman sa dito sa San Vicente, Ilocos Sur, pinagmamalaki ko yan. May iwan ko yung phone, may iwan ng dito sa Ilocos, dito specifically sa Vigan at saka dito pa lang naman ako na-stayin, no. Sobra. Naiiwan ko itong phone ko na nakakabit pa rin doon kasi nag-waste ako. Pagbalik ko nandun pa rin. Yung mga grocery ko, pag nilalagay ko doon sa may nagpa-park ako doon sa market, dyan sa Vigan City, shout out. Pag nag-market ako, tapos sobra, iniiwan ko lang doon sa may tricycle. Pagbalik ko, wala na. Joke. Pagbalik ko, nandun pa. Ganon ka dito. Hindi malilikot ang kamay dito. Locally talaga. Ewan ko, syempre hindi natin alam kung may dayo na dito. Pero maski yung friend ko, tatawanan kami. Pinark na din yung yung motor niya.
Namalengke na siya, Day. Namalengke na siya. Pagbalik niya, nandun pa rin yung phone niya. Mainit, nag-overheat na. Kasi nakalimutan niya tanggalin. Sabi niya, buti na lang. Tapos ang linis din dito. Pero ano naman, hindi pa naman nakakarating sa mga sobrang maraming sa ano. Pero nakarating na rin mo sa mga provinces. Ito yung one of the cleanest din na kahit yung mga tao dito na disiplina. Kaya yung mga ilog dito, wala kang makikitang mga basura. So, gustong gusto ko dito kahit na may bad memories kami, kahit na yung ex ko, you know, and I nag-separate. Gusto ko pa rin dito kasi yun yung mga dahilan niya. Mula nung lumipat kami dito, si Shopee, pag may delivery or something, nagigising ako agad. Parating pa lang sa ano namin, naka-alert ako. Wow! Kaya ang lupit ng aso na yan. Doon nga na napunta. Itong asong to, nakakatulog ako kasi para na siyang security guard. Hindi siya basta-basta nangangahulag ng mga pusa, ng mga hinangin na ano, parang paranoid, no. Itong aso na to kasi, pero pag nilabas mo sa labas ng bahay, hindi yan mangangahol. Kaya alam niya kung saan siya kailan pwede mag-switch on yung ano niya, yung pagka-security guard doggish niya. Kaya itong asong itong the best to. Malamig na naman yung kape ko. Very steady. Okay, 1, 2, 3, go. What? Come on. 1, 2, 3, go. Perfect. Ayun na naman na visit. Akala ko si... Oh, di ba? Ganun kadali ang buhay. Oh. May nabibili nito sa grocery namin. So, ito yung gusto ko kasi hindi siya masyadong hindi siya breast. It's like parang malinamnam to. So, ito yung party ng leg. Yes, sir. Yes, sir. Uy. Thank you. Ayan, nakuha niya. Diba, tinulong? Very good. Kuntian lang natin. Ayokong masunog yung ano, na hindi pa sunog to. Tama ba yun? Brown. Gusto ko pareha silang magba-brown. Durog na durog yung ilalagay ko kasi gusto ko hindi siya masyado manghangan. May mga dark na yung baboy. Ay, manok pala to. Pero hindi pa sunog yung bawang. Ayan yung sinasabi ko. Si Ella, nahihirapan siya kumain ng mga gulay. Pero sa prutas, wala akong problema. Kaya, maliliit lang itong ginawa ko. Kasi, para isa sa kanya nakain at saka hindi siya tamarin. Oh my God, ayoko talaga nagpapalagay ng pampalasa, no? Ayoko, oh my God, puro herbal tayo dito. Okay? So, umuulan na. Challenging siya kung paano ko magsusurpresa si Ella. May kausap kasi ako sa ano, sa Salapono. So, hindi ko na namalayan yung time. To 20 minutes na lang, labasan na nila. So, kailangan ko na magmadali. Kalalagay ko dito. Itong sabaw. Dapat bumili ako ng isa pang lalagyanan ba?
Muntikan ko pang makalimutan to. Favorite niya kasi talaga to. Siksik na natin. Buti na lang huminto na yung ulan. So, perfect. Teka na. Dadalhin ko na din to para mamaya hindi na siya mahirapan buhatin yung mga libro. Mag-sunscreen tayo. Ay, joke lang pala, umulan ulit. Hi, Shopee! Hi! Ay, mamaya ayusin ko, ma'am. Ay, sige. Excited lang siya. Sabi niya, ay, pakita ko kay teacher. Ay, kasi niya sinasabi nga may bag will be in 2 days. Sabi niya, nagbibilang siya, ma'am. Kaya, oh, that's good. Sabi ko sa kanya. You eat na. This is sabaw. The one that you like. Tinola. Okay. You're going to eat one later? Okay. Yeah, sure. No, you can put it here. Wow! Get it. Our face is off. Also, ito yung aso namin. Hi, Choppy! So, ito yung kalat. Ayan. Kunyari may nilagay ka rito. Tapos ilalagay mo lang siya dito. Ayan. So, hindi mo alam kung anong nakalagay dito kasi nga nakasealed siya. Unlike dito, pag nakabote na lang siya, ang bilis mong makita. Ay, meron pa pala tayo nito. Ay, meron pa dito. Uy, meron pa to. Oh. Nasa ano siya dati, yung last na ubas, nasa container siya na white. Sa malaki siya nito. Yung mas malaki nito. Tapos hindi ko na nakita na may ubas pala kami. Tapos hanggang nakita ko siya ilang araw na, hindi na siya ganun ka-crispy. Tapos ang dami niya pa dun sa isang malaking container. Kaya from now on, nilalagay ko na siya dito para pagbukas mo, nakikita mo na siya kagad kung ano pa yung mga prutas na meron kayo dito. Tapos nahugasan. Yung kagaya ng kasama nito, pag bumili kayo, meron siyang basahan na kasama nito. Ayoko nun kasi nag-leave siya ng marks. Ito kasi hindi. Yung parang pagka-sweep mo, meron siyang mga strip na kasama.
See how spotless? Spotless siya talaga. Ganyan yung nagagawa ng cotton na basahan. Pa, o may binuksan na candy. Ah, ang cute. Parang mata to. Tapos doon yung yan. Tapos, ay may rubber siya sa sa baba. O, ang hirap niyang yan. Hindi siya basta-basta ma-push. O, ang ganda niya. Pag nagmimerienda kami, ganyan, nagbukas kami ng something here. Pag nilagay namin, ayun! Kakainis! Kaya, kailangan talaga na may ganito dito. Para hindi na siya lumilipad kung saan-saan pagka may ino-open kami dito or something. Magbubukas na ako ng hello! Awan pa yung uniform na bilhin. Ano po yung kahapon na lang po binili? kanina lang. Do you know today I got... Do you like it?